All right, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? Once again, mga kababayan, welcome po dito sa Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pangpolitika sa ating bansa. No, shout out po muli sa inyong lahat and may God bless us all. Dito lang po tayo sa side street, mga kababayan, kasi naglinis po tayo ng kotse dyan sa car wash, no? Panandalian lang po ito kasi may nabasa po tayong dalawang article kung saan si Robin Padilla galit na galit po, mga kababayan, sa mga yung pinapakalat na larawan ng kanilang Tatay Digong na butot balat na at mukhang malapit-lapit na po na nasa hospital. At ganun din po silang tatlong bugok na senador, yung tatlong itlog na mas matalino pa yung Three Stooges. Meron pong humihingi po sila ng awa sa mga kapwa nila senador at kung pwede sana ma-forward ito sa Malacanang at baka maawa naman ang ating presidente. Okay? So unahin natin, mga kababayan, yan po yung balita sa Politico. Sabi ni Senator Boy Silly, Boy Mukbang at Wonderful Tonight at kung ano-ano pang mga tawag sa hinayupak na senator na ito, yan po, kabukturan, sabi niya, no? Kumbaga kabalbalan yan, yung ginagawa nyong pami-make news sa dating magiting at bayaning presidente na si Rodrigo Roa Duterte, no? Galit na galit po siya. Kung pwede lang makasuhan yung mga gumawa ng ganyan, pami-make news po yan. Ang tanong, sino kakasuhan mo? Mga minions ninyong mga Duterte. Sila po ang nagpalaganap niyan. Alangan palang mga supporter ng administration ang gagawa niyan. Bakit naman kami, yung mga katulad ko na pro-administration na vlogger influencer o mga social media influencer, gagawa ng ganyan na katarantaduhan, hindi naman namin talaga alam kung ano ang itsura ni Digong doon sa kanyang kulungan sa ICC, no? Tanging ang nakakakita lang sa kanya yung mga kamag-anak niya, no? Yung mga asawa niya, kabit niya, mga girlfriends niya at yung mga anak niya. Ni si Bongo nga na isang aso ni Digong hindi makapunta-punta doon, hindi man lang makita yung kanyang amo kasi po bawal po yata sa loob ng kulungan pagdadalaw yung mga anak niya o asawa niya, mga asawa niya magdala ng anything gadget na magpipicture. So, ang tanong dyan, Robin Padilla, sino ba gumawa niyan? Bakit hindi kayo magkaso? Di ba? Kumbaga, defamation, cyber libel. Sino kakasuhan nyo? Yung mga minions ninyong mga DD shit. Yan, nabiktima rin kayo ng sarili nyong mga fans. Yung mga fans ninyo na pinagkakakitaan lang kayo, ginagamit kayo, ayun, naulol pa kayo. Akala nila makukuha nila ang simpatya ng sambayan ng Pilipino. Mas marami pa nga na, diyan ka muna, Digong. Oo, panagutan mo muna yung mga aligasyon sa'yo hanggat hindi ka naa-acquit. Kasi wala dyan yung mga Duterte senators Wala yung magsasabing, Your Honor, I am guided by the Holy Spirit every day. Diba? Wala yun Kaya ang ginagawa lang nila, puro mga pagngangawa sa Senado. So sabi ni Robin, hindi ganyan ang itsura ng magiting at bayaning si Digong at hindi siya hihingi ng tulong sa mga dayuhan. Yung naman pala di wag tulungan. Wag kayong hihingi ng tulong sa mga mag-i-interim release kayo ng request na dalhin siya sa ibang bansa, di ba? Di ba dayuhang bansa? Bakit sabi mo, Robin, hindi siya hihingi ng tulong sa mga dayuhan? Even though ganyan daw, halimbawa yung itsura ni Digong, even though he's frail and skinny, pero matibay pa rin ang kanyang fighting spirit. Bayani po si Digong. Paano naging bayani ang isang drug lord? Paano naging bayani ang isang traidor sa sambayan ng Pilipino? Paano naging bayani ang mamamatay tao? Diba? Umamin. Ipamigay nyo na lang yung tubig dyan. Tubig lang yan sa West Philippine Sea.
Ano pa, pumapatay ako ng tao. Inamin niya yan sa Quadcom. O di ba? Ano pa, o may death squad ako. Meron nga diyan, senador, member ng death squad, di ba? O ano pa, nagnakaw din ako sa Kabanang Bayan. Anong sabi niya? That's not a joke, it's not a hyperbole. Lumalabas sa bibig ng isang talipandas yung mga kasalanan niya, umaamin dahil nga sa kahambugan niya. O ngayon, gagawin yung bayani, nek-nek ninyo. Walang bayaning ganyan. Huwag nyo siyang ikumpara kay Andres Bonifacio, kay Jose Rizal, sa Gumbursa, at sino pa, mga Luna, ganyan, no? Melchora Aquino, ganyan, no? Nako, malayo po sila sa kalingkingan ni Digong. Ano lang si Digong? Ha? Libag si Digong, libag, mga kababayan. Ha? Kaya si Robin galit na galit. Magalit ka sa mga tauhan ninyo ng mga fake news maker, mga vloggers, yan ang idemanda ninyo. Buti nga sa inyo, oh, nakagat kayo ng sarili nyong mga garapata. Buti nga. Oo. Ngayon, mga kababayan, meron din silang resolution dyan. Silang tatlo na mga Duterte, leader ng Duterte Black Senator dyan sa Senado. Si Bato, si Bongo, at siya, na yung resolution nila no kung sana magkaroon naman ng humanitarian effort ang gobyernong ito para po i-house detention na lang si Digong, interim release sa isang tahanan diyan sa Dahig. No, kasi daw po nung dumating daw diyan si Digong, sabi pa nila dun sa resolution niya, inoperan daw si Digong ng house arrest. Mukhang umayaw. O ngayon, bakit naman kasi umayaw kayo? Bakit umayaw si Digong, umayaw si Medeldia para paawa effect? O ngayon, hindi pala kaya ni Digong, hamon siya ng hamon sa ICC. Sige! Parang si Bato, sige, dalhin nyo ako. Tagal-tagal na ng ICC. I-prosecute nyo na ako ngayon. Mamatay na ako, hindi nyo pa ako na-prosecute. O ayan, mamamatay na siya. Ngayon, humihiling kayo ng interim release. O, sino ba humihingi ng interim release? Yung mga bataan niya o si Digong? Dapat magmula kay Digong mismo yan sa bibig niya. I want to be out of here. Ganon. O, sabi nila dahil daw humanitarian reason, may sakit na siya, matanda na siya, dapat nasa pamilya na lang siya. Ano ba yung mga sakit ni Digong? O meron po yung sakit sa esophagus, may Buerger's disease siya, meron daw siyang diabetic, back pain, at kung ano-ano pa, mga kababayan. Ganun talaga. Pag matanda ka na, hindi ka pa healthy, tamad ka daw mag-exercise, sabi nung ex-wife mo. O, tapos sisisihin mo ang gobyernong ito? Huwag nyo pong i-release yan. No, walang humanitarian. Siya ba naawa dun sa mga pina-EJK nila? Siya ba naawa sa mga pamilya ng biktima ng EJK nila? Anong sabi lang ni Bato? Collateral damage. O, sabihin na rin natin kay Digong, collateral damage. Ang gawin nyo na lang, Robin, ikaw Robin, sinabi mo yan wala kang palabra dinner Di ba sabi mo sasamahan mo si Digong sa kulungan doon sa ICC pag nangyari? O nangyari na, bakit hindi mo siya samahan? Di ba? O bakit ikaw Bato at Bongo hindi man lang kayo makadalaw doon maski na hindi nyo makita si Digong to show you support? O ano nangyari? Ginagamit nyo rin lang naman si Digong O lalo na si Bato, takot na takot pumunta yan dyan. O wala pang ang Schengen visa yan Baka yung picture niya kunwari daw nasa Europe siya, peke po yun. Wala pong confirmation kay Bato na nandun siya, kasi kung nandun siya baka isipin niya lingon ng lingon sa likod yan, baka damputin siya ng Interpol, mga kababayan. Wag po tayong pauuto. Yang resolusyon nila basura po yan. Marami na nagsabing mga abogado tulad ni De Lima, ni Representative Bridon ng Saro Party List, sila Jokno, yung mga Makabayan Black, that is just only for politicking. That is just only asking for people na maawa. Na, oy, sige na, Pangulong Marcos, ibigay mo ng gusto ni Digong, matanda na siya, matuto ka namang gumalang, compassionate naman kayo, diba? Sabi ni Alan Peter Cayetano, true compassion. Si Digong ba nagkaroon ng compassion sa mga biktima ng pinagpapatay niya? O, di ba? Naawa ba siya sa sambayang Pilipino nung puro na lang siya utang. O, di ba? Naawa ba siya nung bigyan niya ng bilyong-bilyong pera ang mga anak niya mula sa Kabanang Bayan? O, sige nga. Hindi nga kayo makapagpaliwanag nasaan ng 51 bilyong kay Pulong.
nasaan yung confidential funds at mga budget ni Sara Duterte sa dalawang departamento, o di ba? Tapos maawa tayo, ulol. O kayo po, ano po inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye bye, God bless.